Babati na ako, baka makalimutan ko. Happy Mother's Day. Ah, Patuloy po nating iwang bukas ang ating mga Biblia sa talatang binasa sa atin. At mamaya siguro dun sa mga iba pang mga talata, I would also invite you to look into them. So magpapatuloy po tayo sa aklat ni Ezra. Kung tutuusin, si Ezra ay halos contemporary ni Nehemiah. Pero ang sinulat niyang aklat ay tungkol dun sa paggawa sa templo. Kaya chronologically, dapat nauna nga yung templo bago yung paggawa ng walls, no? Na kinuwento naman ni Nehemiah. Pero kung tutuusin, dahil nga contemporary siya, so halos pagkasabay din sila, no? Sa pagtingin sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. At sa ating pagpapatuloy, dito sa chapter 5 ay nag-resume yung building of the temple. No? At dito ikinuwento ni Ezra kung paano ito. Pero dun sa chapter 4, nakita nga natin dahil napatigil, no? na tumigil yung paggawa sa templo. At dito, right on, gusto ko lamang sabihin sa ating lahat na ito ay nagpapakita sa atin ng ating pangangailangan for renewal. The task of rebuilding the temple was put on hold due to the opposition without and within. No? Naikwento sa atin yan ni Pastor Ronel. Pero iniisip ko rin within dahil makikita rin natin sa kwento dito sa chapter 5 kung paano yung mga Hudyo hindi na-discourage kahit sila sinisita. So sila nagpatuloy. So seeing how the Lord uses historical circumstances for His purposes, one cannot help but ask, why was the rebuilding put on hold? Is there something that the Lord would like to do in the midst of the task of rebuilding the temple? And the chapter 5 will tell us, yes, there is. Ezra reminds us of our constant need for renewal. Doon sa binasa sa ating mga talata, sa simula pa lamang, sinabi rito, no, ay kumilos at gumawa ang Panginoon. Again, God works within the history of man, using pagan authorities to stop or challenge the people of God. So earlier, the inhabitants of the land and power-tripping pagan authorities, no, si Rehum yun, hindi pa Tatenai, conspired to stop the rebuilding of the temple in chapter 4. So this paved the way for God to further renew His people. So we can read this in verses 1 and 2. Binasa sa atin ni Red kanina. Thank you, Red, no? Kasi ang hirap ng mga pangalan basahin, ano? Now the prophets Haggai and Zechariah, son of Iddo, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of God of Israel, who was over them. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, and Joshua, son of Josadak, set out to rebuild the house of God in Jerusalem, and with them, the prophets of God helping them. Alam niyo po, yung prophets, ang Hebrew word is nabi, no? Nabi, or someone who speaks for God. Ibig sabihin, mouthpiece siya ng Panginoon. No? Kung interested kayo talagang mag-grasp, no? Kung ano talaga itong mga propeta, mayroong isang aklat na sinulat ang isang theologian na Hudyo, si Abraham Heschel. Ang title ng book is Prophet. Ang isang nag-strike sa akin dito, yung mga propeta daw ay talagang kuhang-kuha yung damdamin ng Diyos. No? Parang hindi lang sila nag-empathize, kundi talagang kaya yung compassion, talagang daman-dama din nila ito. At kung minsan, bahagi ng pagtuturo sa kanila ng Panginoon. Kung paano, kunyari, isang halimbawa na lamang, sino ba yung prophet na inutusan ng Panginoon na mahalin ang isang prostitute? Di ba? At sabi rito, kung paano ang Israel ay prostitute at kung sino-sino ang sinasamahan, no? Ganon din, no? Sa buhay mo. Para bang, oh wow, wag na lang, no? Kuha ka na lang ng iba.
Pero hindi, ganun yung mga prophets. No? At ang matindi rito sa Hosea, ang pinapahayag dito ay matinding pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan. At doon mismo kay Hosea, matapos silang magpakasal ng prostitute, iniwanan siya. Ang sabi sa kanya na, Lord, habulin mo. Pambira. Oh, wow. Parang out of this world. Pero ganun ang relationship ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya nga, etong si Prophet Haggai at Zechariah, talagang ini-express kung ano nasa puso ng Panginoon. Ngayon, kung ito ay tungkol lamang, no? Kung ito ay tungkol lamang sa paggawa ng templo, di sana yun sasabihin ng Panginoon through the prophets, no? Hindi, huwag kayong matakot, resume the building of the temple. No? Pero hindi po yun eh. The Lord did not just instruct His people to resume the rebuilding of the temple. He calls them to return to Him. No? Zechariah 1:3, return to me and I will return to you. And then kay Haggai, consider your ways. No? At bagamat ito related sa temple, kasi ang isang ipinahayag dito ni Haggai, consider your ways. Ang ganda-ganda ng mga bahay ninyo. Tapos, pinapabayaan nyo ang templo na sira-sira. Alam nyo po, nag-stuck sa mind ko yan. Kasi dito sa KB, meron tayo noong na part tayo ng ACM. At nagdadala tayo at nagtitrain ng mga missionaries. Ang isang lugar na puntahan namin ay yung mga tagbanwa ng Palawan. No? At doon, makikita mo kasi napakahirap po talaga nila. Talagang literally hand-to-mouth existence. Parang kung mangingisda ka, yung huli mo, yun ang pagkain mo. Ganun talaga yung buhay nila, napakahirap. Makikita mo yung mga bahay nila, gula-gulanit. Pero alam niyo po, yung church nila, yung worship place, napakaganda. Parang sa kanila, okay lang yung mga bahay namin gula-gulanit. Pero itong bahay ng Diyos, no? Talaga namang ganun yung kanilang conviction. Parang kinausap sila ni Haggai, no? Consider your ways. Marami pang sinabi si Haggai. But my point, no? Yes, nag-resume sila sa paggawa ng templo, pero ang panawagan sa kanila ng Panginoon is renewal. Return to me. No? Return to me. At dito, mga kapatid, talagang kung tutuusin, alam niyo po, ang kagustuhan ng Panginoon talaga ay constant renewal sa ating mga buhay. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:2. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yan pa lamang siguro, parang kinumpara niya yung pangangailangan natin ng pagkain. No? Siguro sa atin dito may mga kaya mag-fasting, di ba? Pero hindi ka tatagal talaga, kailangan mo kumain. Pero sabi rito, man, na hindi ka lang mabubuhay sa bread o sa pagkain or whatever you needs in your life. Kailangan mo ang salita. At ang pagkakasabi pa rito, every word that proceeds from the mouth of God. Ibig sabihin, it requires listening. No? Kaya nga, napakahalaga talaga yung worship service na ito dahil na nakikinig tayo. Iba yung personal study mo when you read it. That's your personal. Every word that proceeds from the mouth of God. I remember one time, okay pa, sumasama pa sa amin yung anak namin na mag-worship. Tinanong ako ni Justin, Daddy, bakit ba tayo kailangan magpunta sa worship? Siguro, kung ano-ano yung ina-expect niya. Alam mo, sabi ko sa kanya, anak, kasi kailangan ko eh. I remember, I need to hear from God. There are so many things that I don't understand. That's why I'm here. I'm going to the church. Lalo na kung makikita natin yung background ng kwentong ito. 40 years, di ba? Parang manna from heaven yung binibigay sa kanila ng Panginoon.
Bakit ganun ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Kasi para sabihin sa kanila, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kaya nga dito mga kapatid, renewal is of God. No? Sa Panginoon yan. No, hindi galing sa tao yan. Sa Panginoon yan. Kaya nga, pinabayaan niyang matigil yung construction ng temple. Can you imagine, paano ka makakapag-reflect? Paano ka makakapag-muni-muni kung you're busy? No? Hindi lamang working, kundi enjoying the work of your hands. No? Kasi iba rin kasi pag meron kang ginagawa na para bang, wow, no? Iba eh. I can fully understand that, mga kapatid. I work with a very, very big Christian development organization. I think the biggest sa ngayon in terms of the nature of the work. Nakita ito ni Francis kung gaano kalawak itong CCT. Yan ang danger sa CCT. Kasi ang dami-daming trabaho, alam mo, papansin ko talaga sa mga staff, wala nang kakayahan manatili at makinig. Kahit na ini-insist ni Ate Ruth, before anything starts, you pray. After all events, you pray. And just consider how the Lord works with you. Isa sa mga favorite verse namin dun, Isaiah 26:3. Ang sabi dun sa Isaiah 26, lahat ng ginawa mo, ang Diyos ang gumawa. Oh, wow. Ang dali na kasi. No? Pag mayroon ka mga kakayahan, lalakad ako sa PGH. Pag nadaanan ko yung mga namamalimos doon, mga taong kalsada doon, ang dali-dali na lang pagdating sa office, isasama ko lang yung may ministry sa street dwellers eh. Para bang programmatic yung response mo. Meron ka ng program, meron ka ng mga gawain. No, mga kapatid. In the end, ang Panginoon ang kumikilos in and through you. Kaya nga kailangan patigilin sila ng Panginoon at kausapin. Manumbalik kayo sa akin. Ito ko'y babalik sa inyo. Tingnan nyo inyong mga buhay. So nakita natin yan sa verses 1 and 2, di ba? At dito, I cannot help but, alam nyo, malaking problema ko dyan sa Ezra. I was really debating in my heart. Lord, iti-take up ko ba ito? Kaso binanggit ni Pastor Ronel, no? Kaya makikigulo na rin ako sa inyo. Sa chapter 4, no? Ang dahilan ng pagpapatigil supposed to be ng construction ay yung letter kay Artaxerxes. No? Siya yung sinulatan. Si Artaxerxes, apo lang ni Darius eh. Apo ni Darius. Itong sa rebuilding of the temple, apo niya si Artaxerxes. Yun yung nasa chapter 4. Parang, ano nangyari rito? Nabanggit ni Pastor Ronel, di ba? Para bang sa future din nila sa present. And I was thinking of this, bakit, Lord? Alam nyo, I think Ezra really intentionally did this para ma-highlight yung crisis na hinarap ng mga Hudyo. And at that time, yung crisis na ito ang nagtulak sa kanila para makinig sa Panginoon. So, mas probably iba yung nangyari, pero hinighlight niya na talagang ito, crisis talaga. No? Pagtigil. Order ng emperor. At yung order na ito dahil sa maraming mga opposition na talagang grabe. Mga humor monger. yung makikita mo na talagang parang iba talaga din ang ways ng Panginoon kung tutuusin. No? Magugulat ka na lang kung ano-ano yung mga pinagagamit niya para matupad lang yung kanyang layunin. Kaya nga dito mga kapatid, nakakatuwa dahil ano sabi doon sa verse 5 kanina, binasa sa atin, although hindi ko na ipakita dyan. Sabi doon sa verse 5, kahit na kinausap na sila ng governor, no? Ando doon yung boldness ng mga elders. No?
na hindi sila tumigil. At ang sinabi nila, hindi pwede, no restraining, no temporary restraining order. Kasi na-embolden sila. Para kung sa law court pa, di ba, papalkanan ko para magkaroon ng restraining order na mapatigil temporarily yung ginagawa. Parang ang response na ito, hindi. No? Kailangan namin yung order mismo bago kami titigil. So, sumulat sila kay King Darius, no? Si Tatenay. At least nakikinig din sa kanila yung governor, no? Hindi nag-impose. Hindi katulad dun sa chapter 4 na military governor. Kaya by force pinatigil sila. So ang point ko na dito, talaga pa, nakakamangha talaga yung ways ng Panginoon. Nakikilos at gagawa sa story of a nation or even our individual stories para manggawa yung kanyang kagustuhan. So, tingnan niyo sa verse 5, no? Makikita niyo rito, sabi rito sa verse 5, but the eye of their God was upon the elders of the Jews, and they did not stop them. Hindi sila napatigil until a report reached Darius, and then answers was returned by letter in reply. Ibig sabihin, hindi umubra yung restraining order. Nagpatuloy sila sa kanilang paggawa. Why? Because they were now removed. No? Ando doon na ngayon yung pagkilos sa paggawa nila sa kaibuturan ng kanilang puso at kaluluwa dahil sa pagkilos ng Panginoon. At ito napakagandang reminder sa atin. Ay no kumilos. Yan. So gusto kong i-translate, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Nawa ang ating panalangin, may I never forget on my best day, na yung okay na okay ka, that I still need God as desperately as I did on my worst. Ang hirap, no? Para when everything is okay, no? High na high ka, no? Lord, remind me, kailangan pa rin kita. No? Katulad ng pangangailangan ko sa iyo nung nasa crisis ako. It takes that kind of heart and consciousness para makita natin our constant need for renewal. Here's one of my favorite woman theologian, Dorothy Solle, a German theologian. Meron siyang sinulat na maikling aklat. At doon pa lamang sa title, may struck ka na. No? Sabi doon, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang sinulat niya aklat, death by bread alone. And this is a critique of the secular world. Ang secular world kasi is, kung hindi man iniitsepwera ang Diyos, baliwala. No? At meron nga isang comment yung isang Christian writer, na tayo daw mga Kristiyano are actually practical atheists. Sunday lang. No, Christian, kinikilala ang Diyos. Pero the rest of the week na you're given to your work, you're practically what? Atheist. You live your life as if there is no God. I remember nung sinasama ko yung mga missionaries papuntang Palawan. Papunta pa lang kami. Nakasakay kami ng barko. So madaling araw, nagkasundo-sundo kami na magpipray kami dun sa deck. So nauna na yung mga missionaries, 12 sila noon. I think kasama noon sila. Pastor Ver, no? I think. Yeah. Ando doon silang lahat, 12. Pagdating ko, nakatunga nga silang lahat. Nakatunga nga, as in nakatunga nga. At tinitignan yung isang lugar. At yung lugar na tinitignan nila, meron doon isang Muslim na naglatag ng kanyang prayer mat. At doon, tumutuhad. Nagpo-prostrate at nag-worship towards
Mecca. Nakatanga sila lahat. And you know, the true Muslims do that 3 times a day. Kaya kahit na mga corporate officers yan, may daladalang prayer mat yan, at pagdating sa office, yan, midday, meron silang ganun. Afternoon, meron silang ganun. Sabihin mo, ano yung mga tradisyon na yan? Alam, ang ganda ng realization ng mga missionaries. Sabi ko, anong nasa isip niyo? Nagkakasundo sila. Sabi nila, Pastor, paano tayo makapag-witness sa mga Muslim? No? Napaka-prayerful nila eh. O sabihin mo na nanalangin sa maling Diyos, pero, wow! Paano ka makakapag-witness sa kanila? Sabihin nila, mas prayerful ako sa iyo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. And it took that kind of experience, pagsikat ng araw na makita nila yung reality na ito. Kaya nga, death by bread alone. Natatakot ako mga kapatid. Kasi meron akong anak na mga pastor, anak na mga missionary. Wala eh. Yun yung kinikilusan nilang mundo eh. Yun ang kinikilusan nilang mundo. Hindi necessary ang God. Naalala ko si mother nila Cora Chan, nagpunta ng Canada. After so many months, bumalik dito. Although ngayon, napilitan siya, wala na mag-aalaga sa kanya, doon siya. Pilitan siya bumalik dito. Sabi ko, ate, ganda-ganda ng buhay mo doon sa Canada. Bakit ka nandito? Kasama namin siya sa Don't Watch eh. Alam sabi niya, ayoko doon. Bakit? Kasi hindi nila kailangan ng Diyos eh. Simple lang yung sagot. Kasi hindi nila kailangan ng Diyos. Mga Pilipino nagpo-flourish doon kasi tatlo-tatlo ang trabaho eh. No? Ang dali eh. Ang dali. And that's the kind of world that we're living in. Kaya nga sabi ni Dorothy Soul, death by bread alone. At yung kwento niya, doon sa simula ng libro, hindi ko makakalimutan yun eh. Kasi kinuwento niya na may isang elderly na natagpuang patay doon sa deck niya na tapat ng kalsada na dinadaanan-daanan lang ng mga tao. Kasi malamig yung lugar na yun eh. No? Although, umaaraw sa umaga, pero yun, malamig ka. Parating doon naman siya. Kaso, 2 linggo na siya nandun nakaupo eh. So, daan-daan lang yung mga kapitbahay niya. Dumadaan ang kapitbahay niya para 2 linggo ng patay. Kasi malamig, frozen, kaya hindi siguro naaamoy. Pero, oh wow! Yun yung kanyang halimbawa ng death by bread alone. No? Dito ko na-appreciate ang seniors ministry. No? Di ba, Cherry? Ang saya-saya namin kahapon, just reminishing ang goodness ng God sa aming mga buhay. No? Again, renewal is of God. Kaya kung hindi ka conscious dito, you'll just be part of this world. Para bang hindi kasali ang Diyos. But, yan ang haharapin mo. Death by bread alone. And here's one thing that Ezra would like us to realize. Renewal begins and continues with knowing who you are. So, sabi nga ni Tatay, sino ba nag-utos sa inyo? Na? Sino-sino ba kayong gumagawa dyan? Anong sagot ng mga elders?
No? Dahil kumilos ng Panginoon sa kanila. We are the servants of the God of heaven and earth. And we are rebuilding the house that was built many years ago, which was a great king of Israel built and finished. But because our ancestors had angered the God of heaven, He gave them into the hand of King Nebuchadnezzar of Babylon and the Chaldean. Yung renewal natin magsisimula sa pagkakakilala kung sino tayo. At hindi lamang sa pagkakakilala kung sino tayo, kundi ano ang kwento ng buhay mo. Ano ang kwento ng buhay mo? Now, just reflecting on this before I come up here. In a way, tayo naman, kung titignan natin yung buhay natin, wala muna kunyari yung sa pagkakilala mo sa Panginoon. Hinubog tayo ng mga parents natin, di ba? Kaya pag Mother's Day, napakagandang alalahanin na how the Lord uses our mothers to mold us into who we are right now. No? Kaya, Happy Mother's Day ulit sa mga super mom. And I hope and pray na each one of us can really take that time just to acknowledge how the Lord uses our parents, especially our mom, to mold us into who we are right now. Bahagi ng kwento ng ating buhay yun eh. Naiyak na lang ako kasi naalala ko muli, kami nila ate, lumaki kami sa isang lugar na napaka-notorious. Naalala ko, bagong Christian ako noon, very active dito sa KBCF. No? Andito pa sila, Pastor Chuck Hofstetter. Gusto nila magsimula ng mission. Sabi niya, Pastor, yun, taga saan ka ba talaga? Pastor, take me to your place. So, sinama ko si Pastor Chuck doon sa Cuenca, sa aming lugar, sa Vizcara, sa may Libertad. Pinasok ko siya doon dati, tingin na lahat yung mga sanggad doon, ano pa, mga lugar. Hey Joe, mga sa kanya. Nag-observe siya talaga, mga kinakausap ko, mga kababata ko and everything, mga kababata ko, puro tattoo. Paglabas namin, sabi niya, Pastor Jun, I know, at least, who you are. Sabi sa akin. Siguro nakita niya kung paano. In the midst of all of this, the Lord has really been very good. Pero ayaw niya nang bumalik sa lugar na yun. Dahil sa totoo lang yung lugar namin, alam niyo mga kapatid, kung hindi lang dahil sa aming ina, yung kasama yung aking lola. Yung mga kabataan doon, ang titingin nun, at the age of 14, 15, nagtatanan na yan. Nag-eksperimento left and right. Sisilip ka lang sa bintana, makikita mo yung meron. At usok-uso yung mga imbis na sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Yung mga ganong kwento, nakakala mo, normal yun sa lugar namin. Doon kasi nakatira lahat yung mga bodyguard ng mga politician. Dahil meron siyang secret passage sa likod ng Pasay City Hall. So, yung mga bodyguard nila, nila Cuneta, mga ganun. Iba. And looking back, talagang maraming salamat na mayroon kaming ina na katulad ng mother namin. 5 yung kapatid kong nagagandahan. Can you imagine? No? I mean, 5 yung pati yung sumunod sa akin. No? Alam mo ginawa ng mami ko? Kinausap lahat yung mga sanggano dun sa labas. Pwede kayong dumalaw sa bahay at bumisita sa amin. Huwag nyo nang babasusin ang aking anak. You're welcome. Kinausap. Ganun yung mga kinausap. At may mga ibang naglalakas loob para umakyat ng ligaw. No? Pero yun nga eh. Meron din kaming lola na at that time, talagang very protective din sa kanyang mga apo. My point, Lord, thinking na renewal begins and continues with knowing who you are, siguro from yung perspective, pwede tayo magsimula eh. No?
Mother's Day ngayon, so let's thank our mothers. At kung may mga kailangan mga hindi pa settled na mga issue dahil sa nakita natin sa ating mga ina o sa ating mga magulang, then you can ask the Lord to accompany you to go back to your past. I'm sure He's also the God of the past. And He will show you na in spite of all of that, ginamit yung lahat ng Panginoon para to make you who you are right now. Pero yun nga mga kapatid, hindi lamang identity, kundi, tingnan niyo yung verse 12. Ano yung quote-unquote kwento? Mababasa natin sa chapter 4. Sabi nila, eto mga rebelde, mga taong yan, no? Matitigas ang ulo nila yan, na hindi yan nagre-respect ng authority. So, iba yung kwento, no? Mas makapangyarihan ang Babylon, kaya winasak yung bansa nila. Paano tinitignan ito ng mga Israelites? Ano ang kwento nila? Hindi. Kung ano-ano mga sinasabi nyo, hindi. Ang Panginoon namin ang gumawa niyan. Maganda yung mga inawit natin kanina. Thank you so much, no, sa worship team. Ang sabi dun, when you look back in your past, no? When you look back in your past, you saw how the goodness and love of the Lord has carried you. No? And it's a very good song to accompany us as we go back to our past. Opportunities for renewal often comes when facing a crisis that can make or break an individual or a people. Again, the Lord uses pagan authorities who is fairer and just compared to when the work was stopped. So, kinukwento ko yung sa verse 5, di ba? Yung mga elders, hindi sila tumigil. Sabi nila, not unless kung merong sulat galing sa hari. No? Walang, kahit na kayo nasa authority, dahil ang order sa amin ay yung Persian king na si Cyrus, yung Persian king din na si Darius ang dapat magsabi sa amin kung titigil kami o hindi. No? Ginamit, kasi nakinig sa kanila si Tatenay. At yun ang kanyang sinulat kay King Darius. No? King Darius, i-check nyo nga kung merong talagang utos si King Cyrus dyan. At kung meron man o wala, mas mahalaga pa rin kung ano ang gusto mo. Ipapatigil mo ba ito o ipapatuloy? Yun. Kaya nakasimple yung letter. No? Parang fair din Patas, no? Hindi katulad yung chapter 4 na talaga mga rumor mongerer. No? Kaya nga, mga kapatid, no? Sabi nito, Tatenai seeks to ascertain both whether Cyrus authorized the building and whether Darius wishes it to continue. Ito yung mga king ng Persian king sa Babylon. Napakaganda. Sa Old Testament, sabi rito, renewal begins and continues in knowing who you are. So, paano pinahayag ng mga Hudyo nung nakita nila yung kanilang sarili? We are God's servants. No? Ganda. No? We are God's servants. So, yung ngayon yung nagdidikta sa kanilang buhay. Sino na sila ngayon? At paano sila hinubog ng Panginoon? No? We are God's servants. Sa atin ngayon, sino tayo ngayon? Ano ang ating identity? Okay lang kung sasettle kayo sa we are God's servants, pero no. No? We are God's beloved. Tayo yung mga minahal ng Panginoon. I checked this out sa New Testament and talagang manghang-mangha ako. Kasi that's how Paul and the other apostles address the churches. Beloved. Ganun ang tawagan nila mga minamahal. Sa isa't isa, beloved. Wow. Para bang, sa time na ito, they are being persecuted. Pinapakain sa mga leon. Pinapatay. Kinukuha yung kanilang mga ari-arian. You are God's beloved. Parang,
Oh, come on. Wag na. Mga malas kami kung tutusin, no? Yun sasabihin mo. Hindi. We are God's beloved. So you can check some of these verses, pero magsisimula ito sa ating Panginoon, no? Matthew 3:17, ano sabi ng Diyos sa kanyang anak? No? You are my son. Here is my son, my beloved. 17:5, again, dun sa ang tinatawag nila, umakit sila sa bundok. Ganun ulit, sinabi ng Panginoon, here is my son, my beloved. At sa ating ngayon na since the Son is dwelling in us, no? We are God's beloved. Wow. No? We are God's beloved. Let's look at John 15, 12 to 17. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for one's friends. No? Alam natin yun. Pero ito sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, you are my friends if you do what I command. I no longer call you servants. So hindi na tayo servants. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you what? Friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, my Father will give to you. This is my command. Love each other. So, as friends, we are God's beloved. Ang Panginoon mismo ang pumili sa bawat isa sa atin. Paano niya tinatawag tayo? We are called as friends. You know, I'm really privileged kasi matanda na ako, nakita ko yung paano man lumago ang KBCF. And there are some people really na talagang has really made a mark in my heart. No? I'm referring to the group nila, Dulce, mga singers sila. Magkakaibigan ng mga singers. Sila Dulce, sila Mayang, sila Melody. Ano ang favorite song nila? Ano? Friends are friends forever, for the Lord's the Lord of them. And friends might say never. Whenever I hear that song, I remember this for and how the Lord has really been gracious to their lives. Ang sarap eh. And I hope and pray na makita natin yun. Kasi yun yung that kind of love that the Lord would like for us to display is for us to be willing to lay down our lives for our friends. Yun din na sinabi sa 1 John. Wow. We are God's beloved. So, sino ka? Paano na yung identity ng buhay mo? No? So kung nangusap ang Panginoon through Haggai and Zechariah, yun din ang word ng Lord sa atin ngayon. No? Our need for constant renewal. Sinasabi ng Lord sa atin, return to me and I will return to you. Zechariah 1:3. Siguro ang very glaring, especially in our time, sabi rito, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Kaya, if the Lord is calling you, if there are wicked ways that you are doing or a part of or involved with, no? Hindi ka kasama pero you are acquiescing to the wickedness around you, there's no ifs and buts. You must turn away from them and return to God. Yan ang panawagan sa atin ng Panginoon. So kung may mga wicked things, no, the Lord is pointing to us in our lives right now. No ifs and buts. Turn away from it. May kakwentuhan ako, no? Kagabi lang, kahapon. Military officer, ranking,
nasa kwan siya eh. Nasa, logistic. Ito yung mga nag-o-order ng mga, ang policy nila dun open drawer. Parang walang personalan, open lang yung drawer. So, dadaan lang doon sa drawer mo, ihuhulog yung pera mo. Kasi nga, yung mga procurement ng mga military supplies. This ranking military officer, Christian, closed drawer, ayaw niya mag-participate. Okay sana yan kaso, yung mga nandoon, hala, kung meron mang mag-i-squill itong isang to So, pinag-iinitan siya. Anong choice mo? Promising military officer, di nag-resign. Nag-early retirement. I don't know, that's his option siguro. Pero yun ang point, mga kapatid. Hindi mo nga ginagawa, pero paano? Hirap. And then, if the Lord is calling us to return to Him, siguro, yung letters to the 7 churches, napakaganda Actually, yung dalawa dito, ay tinake up na sa atin. Una nila Pastor Ronel, tsaka ni Sito. Di ba? Yung number 2, sa Smyrna, do not fear, you may be tested. No? Sabi nga ni Pastor Ronel, we'll always be facing opposition, mga kapatid. Do not fear. No? Yan ang word ng Lord sa atin. Or yung sa Philadelphia, no? I have loved you. Hold fast with what you have. No? So yun, na-take care. Pero how about yung others? Ang call ng Lord sa atin is, return to your first love. I don't know, siguro. I might be becoming sentimental, romantic dito. No? Kasi, ibang-iba sin nung bago pa natin nakakilala ang Panginoon. No? Parang, ang sweet-sweet nito na. Nung naalala ko, nagtatrabaho ko noon as an engineer, meron akong Word of God na pangbiyahe. Pagdating ko sa office, meron ding Word of God doon na po pwedeng mag-note. No? Sa bago umalis sa bahay, meron ding Word of God na para doon sa bahay. Ganun yung parang longing mo na hindi ka makausap ng Panginoon. I still keep that notebook, by the way. Meron pa rin akong notebook ko. 30 years ago. Pero yun nga no? Perhaps the Lord's, anak, hindi mo ba nami-miss yung mga times natin? Di ba? Ang sarap nun no? Hindi mo ba nami-miss yun? Yeah? Return to your first love. And then yung reminder sa atin ni Elder Cito, the priority of worship. Kasi yan ang expression ng love mo no? Para excited ka. No? Sinelebrate namin yung birthday ng isang APEC member namin, si Ate Aida, kahapon. Every Friday kasi yung cell group ng mga seniors, no? Kinukwento niya talaga, excited siya every Friday. At pag may text sa kanya na postpone, no? Bakit? Nakapag-bihis na ako. Gano'n kasi napakaaga niya dahil sa excitement niya. No? To fellowship and to hear what God is telling her. So, returning to your first love. In a way, yun din yung worship. Kasi mga kapatid, in a way, maganda reminder yung worship, priority ng worship, kasi sabi dun sa 2 Corinthians chapter 3, we become what we behold. No? We become what we behold. Para bang kung ano yung sinasamba mo, magiging ganun ka. So kung you worship Jesus, whether in public or in private, in a way, unknowingly, nare-reflect mo siya sa iyong buhay. How about you hold fast to false teachings? No? Naku, baka, ang mga churches nagkakahati-hati dahil sa mga ganitong false teachings No? At pag ito'y tinatalakay. May mga lessons na tayo ngayon, no? Mga doctrinal lessons, that's good. How about you tolerate sexual immorality? Wow. So yung panawagin ng Lord, return to me. Ito rin yung mga word niya sa churches sa Revelation chapter 2 and 3. Etong isa maganda, you are dead. No? Yan nga yung death by bread alone. Kasi pag babasahin yung letter to Sardis,
famous sila eh. Famous sila. Siguro active sa kanilang community, maraming ginagawa and so on and so forth. Pero sabi nila, Lord, you are dead. Wow. Yung maraming mga churches kayo na talagang kung tutusin, civic group, no? Very active sa mga quote-unquote doing civic projects. Pero wow, no? And then, yung last, eto, nakakatakot. You are lukewarm. Pasensya na, Luke, ha? Lukewarm. Ano ibig sabihin? Kasi yung lugar na yan, Laodicea, mayroong hot springs, mayroong cold water. No? Eh, nagkakahalo sila. Parang, at pag nagkahalo, hindi mo pwedeng inumin. Hindi mo rin po pwede. Parang kung gusto mong hot springs, ito mo na, hindi mo rin yung lukewarm. No? You spit it out, sabi nga ng Panginoon. And that's His assessment of the church in Laodicea. How do we translate that? No passion. No? I know deep in the heart ni Pastor Ronel, as he conducts all of this training, gusto niya i-encourage sa mga believers, recover your passion for the Lord. No? And that can be expressed in so many things, hindi lang sa church. Tayo po pray na talagang yun din panawagan sa atin ng Lord. Just returning to Him. How about yung kay Haggai? Consider your ways. Again, where does your priority lie? Yung worship, di ba? Alam nyo, because of COVID, yan ang isang napakalaking problema ngayon. Alam nyo kung bakit? No? Kasi marami okay ng online mag-worship eh. At yan pa lamang, wrong theology na eh. We are the body of Christ. Ano yung body of Christ? Gusto mo online? Ang hirap. I mean, because of the limitations ng COVID, that's understandable. Pero after that, wow, ang dami pa rin naka-online. Kasi very convenient eh. Huh? Ano, where does your priority lie? How about this? Secondly, how have you been faring in the things you are pouring yourself to? No? How are you faring in those things that you are pouring yourself to? Dito sa Haggai, parang ang pagsasalarawan ni Haggai, di mo ba napapansin? Yung mga kinikita mo, binubulsa mo, pero butas yung bulsa mo. No, wala. O sa atin ngayon, yung mga sinasabi ng mga matatanda, talagang binubuhos mo yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong makita, whether building up wealth, eh kulang pa yan pag ikaw yung na hospital. Kasi yung health mo bumibigay. So, how have you been faring in the things you are pouring yourself to? Maganda yung sinasabi sa 127:2 eh. Napakaganda. Ang sabi diyan, it's vain for you that you rise up early and go late to work. Parang ginagawa mong araw yung gabi, no? Sa pagtatrabaho. No? Kasi sabi rito, because the Lord is able to give sleep to those whom He loves. Nagbibigay daw ang Panginoon ng gift ng pagtulog sa kanyang mga minamahal. Wow. Siguro magandang pa yun, magandang indicator yun. How are you now before the Lord? No? Eh kung hindi ka makatulog dahil sa anxiety mo, wow. No? So mga kapatid, at ang kagandahan dito, pag sineryoso mo ito, ang sinasabi sa'yo ng Lord, and once you have obeyed the voice of the Lord, consider from this day onward. No? Ibig sabihin, paging nagseryoso ka at talagang ginawa mo yung gusto ng Panginoon sa iyo, sige, bilangin mo yung mga sumusunod na araw. Tignan mo kung hindi kita pagpapalain. Wow. Pero dapat seryoso ka, di ba? Para malaman mo yan.
Pero yun nga ang word ng Lord sa atin. Return to me and I will return to you. Consider your ways. And then, return to me, letters niya to the 7 churches. For our response song, I chose this song kasi meron siyang phrase. No? Cleft of the rock. No? This is taken from Exodus chapter 33. Kay Moses, who is a friend of God, no? Gusto niya makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi. No one who sees me will live. Anong ginawa ng Lord sa kanya? He placed Moses in the cleft of the rock. Ibig sabihin, puwang sa gitna ng mga bato, doon sa isiniksik ng Panginoon. So kung may mga pagkakataon, mga kapatid, na parang wala ka na masusulingan, baka ang Lord naglagay sa iyo doon. Para to call your attention, hey, anak, no? Ito yung need mo. Hindi lang yun. Nilagay siya sa cleft of the rock, and after that, tinakpan pa siya ng Panginoon. So wala ka na masulingan, tapos hindi pa maliwanag yung hinaharap mo, paano ka na ngayon? Wow. And perhaps the Lord is also wanting you. Anak, I'm calling you back. Interestingly, kasi tinrace ko sa Old Testament, ang daming cleft of the rock sa Psalms. It's yung expression. So kung may mga crisis tayo mga kapatid, crisis, challenges na hiraharap, perhaps the Lord is using this now to call you back. So let's sing this together with the worship team. Let's all stand up. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God, I want to go where the rivers cannot overflow me, where my feet are on the rock. I want to hide where the blazing fire cannot burn me, in your presence, oh God. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God, I want to hide where the flood of evil cannot reach me, where I'm covered by the blood. I want to be where the schemes of darkness cannot touch me,
in your presence, oh God, in your presence, that's where I am strong, in your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong, seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. For the last time. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong, seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God, seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh Lord. Lord, kilala niyo po ang bawat isa sa amin dito. Alam ko, Lord, may mga kapatid po kami, mga minamahal na kinakausap niyo po ngayon. Panalangin ko lang po, Panginoon, talagang huwag niyo po i-harden ang heart nila, kundi buksan niyo, hayaan niyo maging bukas po ito. Kung kailangan nilang umiyak sa harap niyo, Lord, embrace niyo lang po sila ng inyong pagmamahal. Allow them to just feel your love in your comfort and their assurance. Lord, kilala niyo rin ang KBCF, Lord. We have seen the glory days. Pero, Lord, hindi po ito sa number din eh. Ang prayer ko lang din po para sa bawat isa sa amin dito, Panginoon. Masumpungan yung kagalakan na dapat meron kami dahil mahal niyo kami. At ano man yung pinagdadaanan namin, Panginoon, nawa talagang hindi po mawala sa aming mga puso. Mahal niyo kami. Kayo po ang kumilos at gumawa, Panginoon, upang will also live our lives as your beloved. Hindi lamang sa makikita ng tao na may Diyos na buhay, kundi merong Diyos na talagang nagmamahal. Gawin niyo po kami example, exhibit ng inyong pagmamahal na ito. Maraming salamat, Panginoon. We give you back all the glory and praise. Amen. And amen. And amen. Maraming salamat po.